Noong nakaraang vlog nga pala natin, meron nga palang binigay ang ating solid subscriber sa atin na dalawang G-Shock at isang Chuck Taylor para kay, ayan o, kay Mr. Accountant. Dala-dala niya pa yan bago kami kumain. Nandito tayo ngayon sa Maceda Street mga kainags, ano? Espanya Boulevard yan, no? Eh di ba nanggaling na tayo dito nung nakaraan, masyal na tayo rito. Kumbaga ano lang ulit tayo rito, tatawid lang tayo doon, no? Kasi doon tayo papara ng ng masasakyan natin. Di ba tatawid tayo doon? Magta-tricycle tayo. Magta-tricycle tayo doon mga kainags, oh. Wow. Mailaw, no? Mailaw ang Maynila ngayon mga kainags pagka ganitong gabi na. Which is gabi na naman tayo, gumagala naman tayo gabi. Kasi yung mga nakarang vlog natin, umaga tayo gumagala, di ba? Ngayon naman gabi. Oh, diba? Ayan na, nagdilaw na. Oh, let's go na, tara, let's go. Aray ko po Panginoon, ayos. O yan talaga, only in the Philippines mga kainags, ano? Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Oh, daming motor, oh, grabe, oh. Wow. Alright. Tayo. Magkano? Ito mo lang. Ako rin tayo siya. Ano? Huwag na. Yan, so hindi na kami magta-tricycle saan na kami, kaya lang 40 pesos isa. Bali 80. So maglakad na lang tayo. 40 yung tricycle. So maglakad na lang tayo. Oo, hindi. Mag-jeep na lang tayo doon. O mag-jeep na lang daw kami. Times 2. Grabe naman. Siyempre ganun talaga pagkagabi na, times 2 na. Medyo talagang iba yung presyo ng gabi sa umaga. Kung 50 dalawa, pwede pa. Eh yun, alam ko pagka gabi na kasi iba na yung presyo mga kainags, ano? Kasi dati nung nakatira kami sa Cavite, iba yung presyo ng tricycle sa umaga. Pagkagabi na, tumataas na yung presyo. Iba na, oh. Yan. So ang ending mga kainags, nakakita kami ng tricycle pa rin. Ang presyo 60 pesos, dalawa kami. Mas mura, kaya sabi ni Utol, sige, kunin na natin yan. Yun. At kung mapapansin nyo rito, pagkatapos namin kumain, wala na siyang bit. Nakalimutan na kasi busog na kami. Yan. At dito po, muli po kami makikipagsayawan at makikipagpatentero sa mga rumaraga sa mga motorsiklo, tricycle, pati jeep sa pagtawid sa daan. Ayan po, tingnan nyo ako, mukha akong engot po yan, no? Tuwan-tuwa mo akong no? At dito kahit madilim, bakas na bakas sa aking mukha ang pagkaputla dahil sa takot sa pagtawid sa daan. Ang hirap talaga mag-commute sa tricycle. At habang naglalakad po kami, si Mr. Accountant mukhang hindi pa busog dahil nalalaglag ang kanyang salawal. Habang malayo na yung nalalakad namin, wala pa rin kaming kamalay-malay na naiwan niya yung kanyang bitbit. Talagang sumasabit yung ulo ko sa ilalim sa bubong ng tricycle eh. Ang bababa ng mga bubong ng tricycle. Babalik kami doon sa kinainan namin. Naiwanan yung sapatos. At dito nga ay halos liparin na namin yung pagbalik dun sa restaurant kung saan kami kumain at kung saan ay naiwan ni Mr. Accountant yung kanyang sapatos. Sana nandyan pa. Nandyan pa? O tara, buti naman. Ayos. Yeah, so nandito pa mga kainags yung sapatos, buti pinalikan namin. Tinabi naman ng may-ari. Maraming salamat sa Paris. Buti na lang naalala agad ni Mr. Accountant. Ayan na. Nako. Anis yung mga staff. Oh, ayan o. Shoutout sa kanila, Paris. Tinago nila, tinabi nila kasi alam nila babalikan. Yung sapatos na binigay ni Mr. Uten. Ayan. Ay, nako. Ayan. Shoutout sa staff na Mr. Paris. Oh, sa Mr. Paris, salamat. So bumalik uli kami, babalik uli kami yun. Pero importante, nakuha yan. Ito lang ulit tayo. Tol, parang nawala yung kinain natin. Okay. Kakatakbo natin dahil sa sapatos niya, takbo kami ng takbo eh.
Parang yung kinain namin kanina nawala uli. Nagutom uli kami. Kain na lang ulit tayo ng salad sa bahay. Sige, gawa ng salad ano. Tapos sana yung tindahan ng saging bukas pa. Kasi gusto ko maglaga ng saba ng saging na medyo hinog para masarap kasing pamerienda yung mga kainan. Ang tanong kung bukas pa yung mga tindahan. Saan tayo tol? Dito. Sa sobrang sarap kasi nung pagkain do sa kinainan namin. Abay nakalimutan na yung mga dala-dala. Pero maraming salamat sa kanila no. Itinabi nila. Yeah, so dito ulit kami para uli kami ng jeep mga kainay. So mabuti na lang hindi pa kami nakasakay kanina ng jeep. Kasi kung nakasakay na kami ng jeep, wala na. Tara. Marketplace na. Marketplace. Nakakapagod na commute. Takbo kami ni Mr. Accountant. Ito yung hinog na tol. O, hilaw. Yung may ito ganyan na. Ganda. So tapos ilalaga natin sa ito maganda sige ito. Tapos hindi gusto ko medyo hinog eh. Ito na, medyo hinog. Lahat na yan? Oo, lahat na yan. O, sige. Dito lang tingnan natin. Parang mas maganda, ano ba maganda? Ito, mas malalaki. Hindi gusto ko hinog. Pwede naman kalahati. Hinog. Mas gusto kong hinog. May Oh. hinog na to. Ha? Hinog na to. Sige, yun na lang. Ito maganda. Ito na lang yan, kunin mo yan, gusto natin yan. Okay na to. Sige latun, tsaka dagdagan mo yan tol, baka pwede pa makahati. So nakakita tayo ng saba rito, tsaka ng latundan mga kainis. Makahati, dagdagan mo? Tanong mo kung pwedeng kalahati. Oo. Pwedeng kalahati rito? Yes, sir. Dito? Yan na ito, kalahati. Hindi, bili mo na lahat to. Lahat na yan. Ay, hindi na to. Teka lang. Hindi na. Dito to isa, yun ang kunin mo. Ilalim. Ilalim, kunin mo lahat yan. Yan, maganda-ganda konti, yan. Ayos. Tapos ano pa? Ito, saba oh, huwag saba. Yan ang namimiss natin mga kainis ng saba. 1/4. Saba yung nilaga sa mainit na tubig. Tapos sa ano pa, latundan. Ito. Ayan, kuha nga. Wala eh. Magkano po yan? 147. Ayun, sige. Yan na lang muna. Sige. Bavaria. Ayan, so 147 mga kainis. Ano? Ang dami na nito. Ang dami natin makain ito, pati sa breakfast natin. Oh. Ito yung paborito natin yan eh. Ayos. Dito na tayo liliko. Nahilo na ako mga kainags ano. Nahilo na ako kung saan tayo liliko. Tapos ito lulutuin namin ngayon to para bukas or mamaya titikim tayo ng makakain nating saba na nilaga sa mainit na tubig mga kainags ano. Ay salamat. Muli makakatikim kasi bihira tayo makakita ng saba sa kanan to eh. Bihirang-bihira. Dito tayo. Yan mga kainags ano, luto na yung ating nako po, napakasarap. Kain lang tayo na isa muna. Yan mga kainags oh. Sarap. Diyos ko po, salamat. Hap. So yan mga kainis, magandang araw sa inyo no? At bibili lang kami ng pandesal ni Mr. Accountant. Ito yung masarap dito, yung madaling araw. Alas 6 ngayon mga kainis ng umaga pala. Kami tayo tol, baka masagasaan tayo, sayang yung kagwapuhan natin. Yan, bibili lang kami ng pandesal ni Mr. Accountant kasi kami ay tika muna, maingay yung sasakyan kaya hindi tayo nakapag-vlog ng konti doon. Ganito talaga dito, talagang siksikan. Ito yung namimiss ko dito sa Pilipinas mga kainags ano? Pandesal sa umaga sa mainit na kape. Yan, di ba? At saka masarap dito yung naglalakad ka papunta doon sa bilihan ng pandesal. Yan, tingnan, umagang-umaga, tingnan nyo mga kainags ano, napakaganda. At saka para medyo makulimlim yung nga pala, alas 6 nga pala ngayon ng gabi kaya medyo madilim pa. Di ba? Sa ano lang tayo dumadaan sa tabi, sa gilid ng mga sasakyan na nakaparada. Yan, ganyan talaga. Only in the Philippines. Dito pala tayo pupunta. Sundan natin may lagusan pala rito, no?
Ayos ah. Okay to, okay. O, nakakatuwa mga kainags, ano? Anak ng tipak lang, tatawid na naman tayo. Tatawid na naman tayo. Ha? Tatawid na naman tayo. Akala ko tatawid na naman tayo eh. Ayan mga kainags, ang ganda tingnan, ano? Ako, napakasarap talaga namang napakaganda sa paningin natin sa umaga. Hindi katulad kung nasa Canada tayo. Abay, is pagkagising natin sa umaga, snow ang makikita natin. O, diba? Ayan, o. Ayun. O, diba? bawat umaga sa pagkagising ko pa lang, talagang sobrang saya ko na, sobrang excited ko na kaagad mga kainags, ano? Alam ko kasi pagka umaga na, puro adventure na naman tayo nito. Lakad na naman, pasyal na naman. Talagang hindi masasayang ang bawat minutong lumilipas, segundong lumilipas, bawat araw na pagstay natin dito sa Pilipinas mga kainag. Yan. Sabi ni Utol, meron daw dito mga yung mga nagtitinda ng pandesal na nakabisikleta. Ayun, meron nang nabili yung isang nakita ko yung nasa harapan natin, na pandesal. Dito lang tayo. Nakita nyo naman kung gaano ka-busy itong Kalentong mga kainags, oh. Sundan lang natin si Mr. Accountant. Ito mga to, may mga nabili ng tinapay ito, pandesal. Ayan, oh. Asan ba rito? Ito to, may mga nabili ng traffic na umagang umaga, oh. Yan, oh. Layo, malayo-layo rin narating natin. Meron ka ba nakita? Wala. Nandun sila sa kabila. Panaderia. Talaga sasadyain namin yung panaderia mga kainags, ano? Doon tayo sa panaderia. Dati daw dito raw nakapwesto minsan yung baka naubos na kasi. Naubos na, madaling naubos yung nagtitinda ng pandesal. Usually mga nagtitinda ng pandesal dito lang sa gilid. Mga no? Pag dito ka nakatira katulad ni Mr. Accountant, malapit sa palengke, panalo na kagad. Yan. Ayan, no? Mga isda, sarap ulamin, fresh na fresh, no? Hindi katulad sa Canada, talagang puro frozen ang mga isda. Dito puro fresh. Yeah. Ganda talaga tingnan, ano? Sarap talaga maglakad-lakad dito, malilibang ka talaga no, mga kainags, ano? Sana nalilibang kayo mga kainags, para naman hindi nasasayang yung laway ko rito sa pagsasalita. Yup, dito tayo. Teka lang muna, tingnan natin lalakaran natin. Dito tayo. Dito na tayo, sasadyain natin yung panaderia. Sa kakahanap namin ng pandesal na nagro-ronda, parang nag-exercise. Paikot-ikot. Dito. Sundan natin si Mr. Accountant. Syempre, natural na yan sa Pilipinas yung mga ganyang klase. Pero kukunin naman ang mga magbabasura yan. Ano lang ba? Yan, dito natin bibiling pandesal. Magkano isang pandesal? Dos dito. 2 piso isang pandesal. Malalaki ba yung maliliit? Maliliit siguro. Okay lang yun, basta importante pandesal pa rin. Ganun talaga mga kainis. Lumiliit na mga produkto ngayon Ayan na. Okay na. Nakabili na tayo ng pandesal. Tara na dito, makipagsiksikan na naman tayo dito mga kainis, sa bising daan. Makipagsiksikan na naman tayo sa yan yung talagang araw-araw nating buhay dito sa Pilipinas mga kainis, yan, nakakatuwa talaga tingnan, umagang sarap-sarap ng pakiramdam ko, saya-saya ko, sobrang saya-saya ko talaga kasi walang ganito sa Canada, walang ganito. Kaya ito yung mga namimiss natin talaga pag nasa ibang bansa tayo. Yan, shoutout sa lahat ng mga OFW, lahat ng mga kababayan natin na wala sa Pilipinas. Sana nakaka-relate kayo. Masarap pong matulog kasi gawa ng pagod tayo, ilang araw tayong lakad ng lakad. Nako po, Panginoon, bunganga ng bunganga. Kaya pag-uwi namin ng bahay, talagang plastado kaming dalawa dito. So by the way mga kainags, dito nga pala ako natutulog. Yan, kung napapansin nyo, ito yung kama na pinrovide sa akin ni Mr. Accountant. So dito ako natutulog, dyan. Lalatag ko lang yung kama, diba? Tapos ito yung kayakap ko madalas, yung pader.
Ay, talagang ang sarap ng tulog ko, talagang plastado talaga ako. Tapos si boss accountant doon naman sa kama niya. Yan. So dito kami sa kanyang condo. Tama-tama. Kondo to. Ah, di ba? Huwag ka na maingay. Pambihira naman. Sinabi ko na ang condo, pinapaganda ko na nga. Ikaw talaga, oh. Bigla ka nag-react, oh. Alam naman nila yan. So si Mr. Accountant ay magluluto po ng itlog. Tapos merong dilata doon. Although, bihira naman kaming kumain ng, ng mga dilata, mga kainags, kasi iniwasan namin yung mga dilata. Kaya lang sabi ko, parang gusto kong kumain ng dilata ngayon. Tsaka yun, itlog, di ba? Style Philippines, mga kainags, sarap. Tapos, nga pala, baka may mga magtatanong kung meron ba akong jet lag. Siyempre, iba yung oras ng Canada at saka oras ng Pilipinas, mga kainags, So, wala naman po. Siguro may konti lang. Kasi yung tulog ko naman sa Canada, di ba, ang trabaho ko panggabi, di ba? So, hindi nagkakalayo yung tulog ko, yung sleeping time ko. Kaya okay naman. Pero dito, ang gising ko dito, alas 5 ng madaling araw ang gising ko dito. Pero sa Canada, tanghali na, di ba? Tapos yan, at mamaya may pupuntahan po tayo, mamamasyal puli tayo. Sarap mamasyal talaga, no? Tapos yung pag nagutom ka, di ba? Kakain ka sa labas, inom ng kape, yung ganun lang, yung ini-enjoy na lang ng buhay, no? Pamamasyal. Yan, so ito. Luluto muna ng itlog si Mr. Accountant. Yun. Salad na rin. So nagluluto ng pagkain natin si Mr. Accountant habang ako nagbububunga nga rito, mga kainan. Tapos mamaya pag naluto na, kakain na lang tayo. Yan. Yung pinapaluto natin kay Mr. Accountant, itlog, tapos inaano niya yung yung pinaluto nating dilatang Yan. tuna. Ito ba sa akin? Nako, maraming salamat Mr. Accountant, at tsaka yung yan, Century. Kasi merong rito si boss accountant, meron siyang tuyo, kaya lang sabi ko bawal sa akin ng tuyo. Meron ding sardinas, kaya lang sabi ko bawal din sa akin ng sardines, gawa nga ng syempre ay ang ating uric acid. So lalagay ko lang to, tapos sa white rice, no? White rice ba? Brown. Brown rice talaga. Ito mga kainis. Yan talaga pag nagkakaedad na. Ay, okay, importante talaga yan habang nagkakaedad na. Nakarami kamatis, kaninong strategy yan? Kaninong strategy itong ginagamit mo na binyan? Ba't may kamatis? Ngayon ko lang nalaman yung ganyan, kamatis style. Tito Nonoy, yung nga pala. Brown rice, 2 itlog, century tuna, panalo na. Saan ako kakain? Dito ako kakain. Dito ang pwesto ko. Ang pwesto naman ni Mr. Accountant ay doon. Yan, doon siya. Ayan na, nagkumukuha na ng kanin si Mr. Accountant. Tol, pakilagay naman dito yun. Pasuyo naman. Thank you very much. Kamatis, syempre. Yan. Matikman natin yung style ganyan. Tapos sa kanin na brown rice. Diba? Okay na. So, para sobrang daming kanin, pakibukasan mga please. Kunti lang. Sige, pabawas pa. Salamat. Thank you very much. Kain tayo. So, kain tayo mga kainags, ha?